Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalaga at napapanahong balita para sa lahat ng ating mga pensyado sa buong Pilipinas. May panawagan na ngayon na agad na ilabas ang inyong Eastern Emergency Bonus ngayong darating na linggo ng pagkabuhay. Tatalakayin natin kung sino ang nasa likod ng proposal na ito, kung bakit ngayon pa lang ito inihain, kung paano ito makakaapekto sa inyong pang-araw-araw na buhay. At ang pinakamahalagang tanong na lagi ninyong tinatanong, magkakapera ba talaga ang ATM o hanggang balita lang muli ito? Lahat ng detalye, lahat ng katotohanan at lahat ng kailangan ninyong malaman ngayong araw na ito, nandito lahat sa video na ito. Kaya huwag kayong aalis at panoorin ninyo ito hanggang sa katapusan para hindi kayo mawalan ng kahit isang mahalagang impormasyon. Alam nating lahat ang hirap ng buhay ngayon at hindi ito basta-basta na pakiramdam lang. Ramdam na ramdam natin sa ating mga bulsa, sa ating mga hapagkainan at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang matinding epekto ng pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin sa ating bansa. Ang gasolina ay tumalon na naman ang presyo at hindi ito nag-iisang beses na nangyari sa ating mga kababayan. Paulit-ulit tayong nasasaktan ng pagtaas ng presyo ng langis na nagdudulot ng domino effect sa lahat ng iba pang produkto at serbisyo na ating kinakailangan sa araw-araw. Kapag tumaas ang gasolina, tumaas din ang pamasahe. Tumaas ang presyo ng pagkain. Tumaas ang lahat ng ipinadala at ipinahatid sa palengke. At ang lahat ng iyon ay nadaragdag sa pasanin ng bawat pamilyang Pilipino, lalo na ng ating mga lolo at lola na naghihintay ng kanilang pensyon buwan-buwan. Ang bigas na siyang pangunahing pagkain ng bawat Pilipinong pamilya ay hindi rin nakaligtas sa pagtaas ng presyo. At kung ikukumpara natin ang presyo ng bigas ngayon kumpara sa ilang taon lang ang nakaraan, makikita natin na malayo na talaga ang pagbabago at hindi ito magandang pagbabago para sa ating mga pensyado na may limitadong kita bawat buwan. Ang maintenance na gamot na kailangan ng ating mga matatanda para mapanatili ang kanilang kalusugan ay napakamahal na rin ngayon at marami sa ating mga kapensyado ang napipilitang pumili. Kakain ba sila ng maayos o bibilhin ba nila ang gamot na kailangan nila? At ito ay isang napakamapait na katotohanan na hindi natin dapat hayaang maranasan ng ating mga nakatatanda na matagal nin naglingkod sa ating bansa at nagbabayad ng kanilang kontribusyon sa SSS at GS sa loob ng maraming taon. Kaya naman sa gitna ng lahat ng pagsubok na ito, may isang kinatawan ng bayan na tumayo at nagsalita para sa ating mga pensyado at siya ay si Representative Rolando Machit ng SSS-GSIS Pensionado Party List na hindi makakatagal sa makitang nagdurusa ang ating mga matatanda sa kabila ng lahat ng kanilang naiambag sa ating lipunan at sa ating ekonomiya. Si Congressman Makasait ay hindi bago sa larang ito. Siya ay dating pinuno ng SSS at GSIS. Kaya lubos na lubos ang kanyang kaalaman at pag-unawa sa sistema ng pensyon sa ating bansa. Alam niya kung paano gumagana ang pondo. Alam niya kung saan nanggagaling ang pera. At higit sa lahat, alam niya kung ano ang kaya at hindi kaya ng ahensya para sa kapakanan ng mga miyembro nito. Ayon kay Congressman Makasait, ang ating mga lolo at lola ang pinaka-vulnerable o ang pinaka-nihirapan sa kasalukuyang krisis na ito. At bilang mga taong naglingkod sa bansa, nagtrabaho ng mahabang panahon at nag-ambag sa pambansang ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang mga kontribusyon, kabilang sila sa mga pinakanarapat na matanggap ng tulong at suporta ng pamahalaan, lalo na sa panahong tulad ngayon na mataas ang presyo ng lahat. Kaya ang kanyang hirit ibigay na agad ang bonus ngayong Easter. Huwag nang paghintayin pa ang ating mga pensyado hanggang Pasko para lang makuha ang kanilang 13th month at Christmas cash gift. Dahil ngayon mismo ay kailangan na nila ang tulong na iyon para makabili ng pagkain, gamot at iba pangunahing pangangailangan. Ngayon baka itanong nyo, saan naman kukuha ng budget ang gobyerno para dyan? At hindi ba ito magiging malaking pasanin sa kaban ng bayan? Ito ay isang napakalihitimong tanong na dapat nating sagutin ng maayos at malinaw para maunawaan ng lahat ang tunay na kalagayan ng proposal na ito. Heto ang plano at makinig kayong mabuti dahil ito ang pinakamahalagang bahagi ng video na ito. Hindi ito hihingi ng bagong pondo mula sa Malacanang o sa Kongreso. Hindi kailangan ng bagong Appropriations Act at hindi kailangan ng mahabang proseso ng pagpapasa ng batas sa dalawang kamara ng ating lehislatura.
Ang proposal ni Congressman Makasait ay ang advanced release. Ibig sabihin, ang paunang pagbibigay ng inyong mga bonus na talagang kabilang na sa inyong karapatan bilang mga miyembro ng SSS at GSS at talagang darating din sa inyo sa tamang panahon. Para sa mga miyembro ng SS, ang tinutukoy dito ay ang inyong 13th month pension na karaniwan ay natatanggap lamang sa buwan ng Disyembre bilang paghahanda sa kapistahan ng Pasko at Bagong Taon. Ngunit sa ilalim ng proposal na ito, ibibigay na ito sa inyo ngayong Easter para may panlaban na kayo sa matinding kahirapan na nararamdaman ngayon. Para naman sa mga miyembro ng GSIS, ang tinutukoy dito ay ang inyong Christmas cash gift na katulad din ng SSS ay karaniwang ibinibigay sa huling bahagi ng taon bilang pasasalamat sa inyong matagal na serbisyo at kontribusyon sa pamahalaan. At ngayon ay iminumkahi ring ibigay ng mas maaga para makinabang kayo sa mas mapanganib na panahon ng matinding kahirapan. Sabi ni Congressman Makasait na bilang dating pinuno mismo ng SSS at GSIS, kayang-kaya raw itong gawin ng dalawang ahensya nang hindi nalulugi ang kanilang pondo at hindi masisira ang pinansyal na kalagayan ng mga organisasyon. Dahil ang pera na ito ay pera na ninyo naman at talagang nakalaan para sa inyo. Ang tanging pagbabago lang ay ang timing o ang oras ng pagbibigay nito. Imbes na sa Pasko, ibibigay na sa inyo ngayon para may pambili na kayo ng bigas, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan habang napakahal ng bilihin at habang kailangan ninyo ng tulong ngayon at hindi sa susunod na buwan o sa susunod na kwarter ng taon. Kumbaga, kung ikukumpara natin ito sa simpleng paraan, parang nangutang lang kayo ng bahagi ng inyong sariling pera ng mas maaga kaysa sa itinakdang petsa ng pagbibigay nito. At dahil pera ninyo naman talaga ito, walang karagdagang gastos ang pamahalaan at walang dagdag na pasanin ang mamamayan. Pero bago kayo magmamadaling pumunta sa ATM o sa inyong pinakamalapit na bangko para suriin ang inyong balanse, heto ang reality check na kailangan ninyong marinig at nais naming maging malinaw at tapat sa inyo tungkol dito dahil ang aming layunin ay bigyan kayo ng tamang impormasyon at hindi magpakalat ng maling pag-asa. Sa kasalukuyan, ang panawagan ni Congressman Makasait ay isang proposal pa lamang. Ito ay isang opisyal na hiling at rekomendasyon mula sa isang kinatawan ng bayan. Ngunit hindi pa ito opisyal na aprobado ng board ng SSS at GSIS na siyang may kapangyarihan at autoridad na magdesisyon kung ibibigay ba ang advance release na ito hindi. Ibig sabihin, hanggang hindi pa nagsasalita ang board ng SSS at ang board ng GSIS at hanggang hindi pa sila nagbibigay ng opisyal na pahayag o resolusyon, hindi pa natin masasabing sigurado ang pagbibigay ng advance bonus na ito ngayong Easter, kaya manatili tayong mapagpasensya at mapagmatyag sa mga susunod na araw para sa mga opisyal na ano. Ngunit heto ang magandang balita sa gitna ng lahat ng pag-aalala na yan. Sabi ni Congressman Makasait, hindi na kailangan ng bagong batas dito at hindi na kailangang dumaan pa ito sa mahabang proseso ng pagpapasa sa Kamara ng mga Kinatawan at sa Senado ng Pilipinas na kadalasan ay tumatagal ng maraming buwan o maging taon bago maging batas. Isang pirma lang ng board ng SSS at isang pirma lang ng board ng GSIS ang kailangan at pwedeng-pwede na itong i-release agad ng walang anumang hadlang o komplikasyon sa proseso. At ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na kung matiyak ng ating mga leader na ito ang tamang hakbang para sa ating mga pensyon, maaaring maganap ito ng mabilis at ng walang mahabang paghihintay mula sa ating mga kapensyado na kailangan na talaga ng tulong ngayon. Kayo mga kapensyado na nanonood ngayon at nakikinig sa aming video na ito, sang-ayon ba kayo sa proposal ni Congressman Makasait? Gusto nyo bang matanggap na ang inyong 13th month pension at Christmas cash gift ngayong linggo ng pagkabuhay na ito para may panlaban na kayo sa matataas na presyo ng bilihin? O mas gusto nyo pa ring hintayin ang Pasko at tanggapin ito sa tamang panahon tulad ng dati? I-comment nyo ang inyong opinyon sa ibaba ng video na ito at ibahagi ang inyong mga saloobin dahil mahalaga ang boses ninyo. Hindi lang ito basta komento sa YouTube. Ito ay isang paraan para marinig ng mga may kapangyarihan ang tunay na nais at pangangailangan ng ating mga pensyado sa buong bansa.
Gusto nating marinig ang boses nyo para makarating ito sa kinauukulan at para malaman ng ating mga opisyal na may puso at may nguso ang ating mga pensyado at handang ipaglaban ang kanilang mga karapatan sa pamamagitan ng tamang paraan. At huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga Viber groups at sa inyong Facebook accounts para malaman din ng iba pang mga pensioners ang napakahalagang balitang ito. Dahil maraming ating mga kapwa pensyado ang hindi nakakaalam ng mga ganitong update at ang inyong isang share ay maaaring makatulong sa isang lolo o lola na desperado nang naghahanap ng tulong at impormasyon tungkol sa kanilang pensyon at benepisyo. Manatiling updated sa channel na ito para sa mga pinakabagong balita at impormasyon tungkol sa SS, GSIS at lahat ng benepisyong kaugnay ng ating mga pensyado. Dahil dito, lagi kaming nakaabang para sa inyo at lagi naming sisiguraduhing matatanggap ninyo ang tamang impormasyon bago pa man ito lumabas sa ibang lugar. Hanggang sa muli, ingat po kayo palagi. Alagaan ang inyong kalusugan at lagi ninyong tandaan na ang inyong boses ay makapangyarihan. Gamitin ito para sa ikabubuti ng lahat. God bless po kayo.